Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, bale meron akong isang spin dryer dito na ang brand ay Micromatic. So ang issue nitong spin dryer na to, yung kanyang mismong motor sira na. Bale putol na yung kanyang isang linya, wala na tayong makuha resistance or continuity. So kapag ganon, masasabi natin may problema na yung kanyang motor. Ngayon gagawin natin dito, bale papalitan natin yung kanyang motor. So ipapakita ko lang sa inyo, ayan. Natest ko na kanina na yung motor nito mo boss. Kaya kung titignan nyo, nakakalas na yung kanyang wiring. Ayan, so ito yung kanyang wire nitong kanyang motor. Bali tatlo yung wire niyan. So yung kulay dilaw, open circuit na mga boss. Wala na tayong masukat continuity o resistance. So pag ganyan, ulitin ko, sira na yung motor. Ngayon, bago natin palitan yung motor nito, sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, so nang gagawin natin dito or tatanggalin bago natin matanggal yung kanyang motor. Kung titignan natin dito sa loob, meron tayong makikita ang tornilyo na ang size ay 8mm. Ayan. Tapos, dito naman sa side, meron din tayong makikitang nut na size naman yan ay 12mm. So, yan na muna yung unang tatanggalin natin. After natin matanggal yan, sunod naman yung apat na tornilyo na yan para mapag-iwalay na natin yan. So, gawin natin. So, unang luluwagin natin dito mo, boss, ayan, itong kanyang nut na 12mm. Yan, bale, yung unang luwagan natin bago yung 8mm na tornilyo. Ayan. Ngayon mga boss, once na naluwagan na natin tong nut na 12mm, sunod naman tong 8mm na tornilyo. Ayan. So dito gagamit tayong T-wrench na 8mm. Mas better gamitin to dito sa mga spin dryer, itong mga T-wrench. Ayan. So luwagin lang natin. Ayan mga boss. So tanggalin na natin tong tornilyo. Ayun, nahulog pa. Ngayon, once na natanggal na natin tong tornilyo dito sa kanyang shafting, dito sa kanyang drum, so sunod naman yung apat na tornilyo. Ayan. Bale, meron din dalawa yan sa ibaba. Ayan mga boss, so lost thread yung kanyang tornilyo. Ayan, kita nyo naman, kinalawang na. So tanggalin ko lang, hindi ko na ipapakita dito sa video para madali na. Ngayon, after natin matanggal yung apat na tornilyo, ayan, so pwede na natin hilahin yan para mapag-iwalay na natin at matanggal na natin yung kanyang motor. Ayan mga boss. So, ganun lang kadaling magbukas dito sa mga spin dryer once na magpapalit kayo ng motor. Ngayon mga boss, punta tayo dito sa motor. Ayan, bali ito yung kanyang motor. So, titignan natin, parang na-repair na tong motor na to kasi yung papasin ninyo, nilagyan na ng sapin tong kanyang motor. Pero anyway mga boss, bale unang tatanggalin natin dito, ayan. So, babaklasin natin yan, gagamit ulit tayo ng this time naman mga boss, just yung kanyang nut. Gagamit tayong 10mm dito sa kanyang nut, dito tulad kanina 12mm. Ngayon, dito naman sa kanyang screw, ayan, 8mm. Ngayon, after natin matanggal yung tornilyo, so tatanggalin na natin yan. Sa pagtanggal dito, madali lang. Bale, gagamit tayong Phillips screw or flat screw para lang matanggal natin yan. So, ganito lang yung pagtanggal dyan. Ayan. Pasok lang natin dito sa ibaba. Once na naipasok na natin, iangat lang natin tong Phillips screw. Kung napansin nyo, ayan, natanggal na natin. Ngayon mga boss, itabi na muna natin yan. So, tanggalin na rin natin tong nasa itaas. Bale, ito palang spin dryer na to, tinanggal na yung kanyang brake or preno nitong motor. So, tatanggalin na natin yan, ayan. So, ito yung kanyang brake. Bale, wala na, tinanggal na nung unang gumawa. Ngayon, tanggalin natin yan. So, ito na yung kanyang motor. Kung titignan nyo, so, na-repair na nga tong motor na to kasi nga, papasinin natin yung kanyang lock nitong motor. Ayan, tornilyo na. So, napalitan na.
Ngayon mga boss, tanggalin na rin natin yung tatlong tornilyo dito sa motor para yun na nga, matanggal na natin yung motor at mapalitan na rin natin ng bago. Ngayon mga boss, bale ito yung bagong motor na ilalagay natin. Ayan. So bagong bago tong motor na ilalagay natin. Kaso itong motor na to, bale dalawang klase pala tong motor na tong mga spin dryer na to. Meron tanso at meron aluminum. So tayo, ang ilalagay lang natin itong aluminum mga boss. Pero kahit aluminum lang yan, marami na tayong napalitan ng motor dryer na aluminum lang yung nilalagay natin. Pero goods naman. Wala naman bumabalik mga boss. So bago natin ilagay, ayan, lagyan na muna natin ng langis itong kanyang shafting at bushing para sure ball. Although bago to, mas better na lagyan na pa rin natin ng langis yan. Ayan. So ang presyo pala nitong mga motor na to dito sa lugar namin, nakuha namin to ng 900 mga boss. Medyo mahal yung presyo dito sa lugar namin, dito sa motor. So bumibili lang tayo, wala naman tayong stock na motor, kaya medyo mahal. Ngayon, once na nalagyan na natin na lang itong motor dito sa kanyang shafting bushing, bale lalagay na natin yan. Ayan, punasan ko lang. So pesto lang natin. Kung titignan nyo pala itong kanyang diagram mo boss, yung blue yun yung common, tapos gray green capacitor. Ayan. Bale itong blue, common or line, gray and green capacitor, ayan. So ito yung common. So ito naman yung kanyang wire, ayan. Meron tong kulay na green-gray capacitor, blue, yan yung pumunta sa power cord. So mamaya, papakita ko sa inyo kung paano natin i-wiring to. Ayan. So ngayon, ilagay ko na muna tong motor. Ngayon mga boss, once na nailagay na natin tong motor, so ibalik na rin natin yung tatlong tornilyo na tinanggal natin dito. Ayan. Lagay ko lang, forward ko na tong video para madali na. Ayan. Ngayon, once na nailagay na natin tong motor, balik natin to. Ayan, para safety na rin dito sa motor for protection para sa tubig. Lalo na wala na yung brake nitong motor or spin dryer mga boss. Sa mga nagpapalit ng bagong motor sa mga spin dryer, mas better lagyan natin ng ganyan. Para in case man, meron tumagas na tubig dun sa rubber belo. So, hindi basta-basta mababasa yung motor. Kaya nilalagyan natin ng ganyan mga boss for protection para sa motor malayong mabasa kahit papano. Ngayon, after natin may lagay yung pinaka-protection nitong motor. Ayan. Ngayon, sunod naman, babalik na rin natin to. So, dito mga boss sa paglagay, ayan. Meron naman ukay itong shafting. Bale, tapat lang natin yan dito sa butas na yan, yung ukay. So, ganun lang yung pagbalik dyan. Ngayon, pukpukin natin. So, yung pagpukpuk dyan, dahan-dahan lang. Huwag yung persado, baka bumaba yung shafting. May tendency na mahirapan umikot tong motor. Ayan, dahan-dahan lang yung pagpukpok hanggang sa makuha natin yung tamang pasok. Ayan. So, okay na yan. Ayan, hindi naman mabigat yung kanyang ikot. Meron naman play. Ngayon, nilagay ko na rin tong tornilyo. Ayan, tong kanyang lock. So, i-forward ko na yung paglagay dito para madali na tayo. Ngayon, bago natin ibalik tong motor, so i-check na muna natin to rubber belo. Bale, yan yung tinatawag na rubber belo, yung kulay itim na yan na bilog.
So check lang natin kung wala bang biyak or punit. Sa mga baguhan dyan, once na nagpapalit kayo ng bagong motor sa mga spin dryer, so huwag yung kalimutan i-check yan kung wala bang punit or biyak. Minsan kasi once na punit yan or biyak, so may tendency na masisira yung motor dahil sa basa. So dito mo boss, base naman sa kanyang rubber bellow, okay naman, good pa naman. Ngayon lalagyan na lang natin ng gasa yan para mas madulas. Ayan mga boss, so lagyan lang natin ng grasa bago natin ilagay yung or ibalik yung motor. Sa mga spin dryer naman, once na maingay yung spin dryer nyo, so yan yung nagkukos ng ingay. Mas better lagyan nyo ng grasa or langis. Ngayon after natin malagyan ng grasa yan, so ilalagay na natin yung motor para ma-wiring na natin. Ayan. So ilagay ko lang. Ngayon mga boss, after natin mabutong spin dry, ayan. So, i-wiring na natin to. Bale, ito yung power cord. Ayan. So, ipapasok na muna natin tong power cord. Ngayon, after natin may pasok tong power cord, so i-bull lang natin dito para in case man mahila tong power cord, hindi basta-basta mahila yung wiring dito sa loob. Ngayon, kung titignan natin tong wire nitong motor, ayan, bale tatlo yan. Meron tong kulay blue. So itong blue, yan yung common dito sa motor. Bale, itatap lang natin yan dito sa line 1 nitong power cord. Either dito sa blue or dito sa brown. Depende na lang sa inyo yan. Pero ako dito na lang sa kulay blue para, ayan, magkakulay naman. So dyan na lang natin itap. Ngayon mga boss, kung titignan nyo, bale yung common nitong motor na kulay blue na wire, tinap natin dito sa line 1 nitong power cord. Ngayon, i-tape lang natin yan. Ngayon, after natin may-tap yung kulay blue dito sa line 1 nitong power cord, so sunod naman itong kulay green and gray. Ayan. Bale, ito yung capacitor nitong spin dryer. So, ang value nito ay, ayan, kung titignan natin, 4.5 UF. Ngayon mga boss, bago natin itap yan, so check na muna natin kung good pa ba tong kanyang capacitor para sure. Yung iba mga boss, once na nagpalit ng bagong motor sa mga spin dryer, matik na rin nilang pinapalitan yung capacitor. Pero tayo mga boss, hindi naman ganon. Kung okay pa naman tong capacitor, yun pa rin yung ilalagay natin. Ngayon tignan natin kung good pa ba tong kanyang capacitor. Ayan. Bali ang value nitong capacitor 4.5 microfarad. Tignan natin. Sira yata mga boss. Ayan, wala tayong ma-reading. Ayun. Kung titignan natin, meron tayong na reading na 4.4 microfarad. So, ibig sabihin, good pa tong kanyang capacitor. Ulitin natin, ayan. Ayan, 4.42 UF. So, good pa to mga boss. So, ito pa rin yung ilalagay natin na capacitor. Dahil good pa naman yan. Ngayon, sa pag-tap naman, dito sa kulay green and gray na wire, galing motor. So, kahit magkabaliktad yung pag-tap natin dyan sa capacitor, okay lang, walang problema. So, kahit magkabaliktad dyan mga boss, wala tayong problema dyan. Ang importante, may tap natin yan, dalawang wire na yan, na green and gray dito sa capacitor. Ayan, itap ko lang. Ngayon, after natin may tap yung wire nitong green and gray na wire galing sa motor dito sa capacitor. Ngayon, sunod naman, kung titignan nyo tong wire na yan mga boss, ayan, kulay brown and gray, pumunta yan dito sa itaas, dito sa timer. Yan dalawang wire na yan mga boss, ayan, balatan ko lang. Isa dyan, itatap natin dito sa line 2 nitong power cord, tapos yung isa naman dito sa capacitor.
Unahin na natin dito yung isa, itong kulay brown, dahil may kulay naman na yan. So, itap natin yan dito sa line 2 nitong power cord. So, okay lang kahit yung kulay gray yung itap natin dito sa power cord, dito sa line 2. Ayan. Okay lang yan mga boss, kahit magkabaliktad yan, kahit alin dyan, wala namang problema. Ang importante, isa dyan sa dalawang wire na yan, may tap natin dito sa line 2 nitong power cord. So, kinuha lang natin yung color coding, kaya ang tinap natin dito sa line 2 yung kulay brown para magkakulay na lang. Ngayon mga boss, after natin may tap yung line 2 dito sa kulay brown na wire galing timer, sunod naman itong kulay gray. Ngayon mga boss, yung isang wire galing sa timer, ayan, itong hawak ko na kulay gray na wire, itatap din natin yan dito sa capacitor kasama yung kulay gray na wire na galing motor. So, ganun lang kadali mga boss, bale, tapos na yan. Bale, ititip na lang natin yan. Ngayon, i-recap lang natin. Itong line 1, itong power cord, tinap natin yan dito sa wire na kulay blue galing sa motor. Yan, bale, yung common, tong kulay blue na wire. Ngayon, dito sa green and gray, na galing motor, tinap lang natin dito sa capacitor. Ngayon, dito naman sa power cord sa line 2, ayan, tong kulay brown, tinap lang natin yan dito sa wire na yan, pumunta yan sa timer. Ngayon, itong isa naman na wire na galing sa timer, tinap din natin yan dito sa capacitor kasama itong kulay gray na wire galing sa motor. So, ganun lang mga boss. Ngayon, i-fix na lang natin yan para matry na natin to. Ngayon, testing na natin, ayan. Saksak ko lang. Ngayon, timer natin. Ayun. So, okay na to mga boss. Kung pansinin nyo, bale, gumana na tong spin dryer. Ngayon, tignan natin kung malakas ba yung kanyang ikot. Ayun. So, papansinin natin, malakas naman yung ikot nitong kanyang drum. So, ibig sabihin, good talaga yung kanyang capacitor. Ngayon, kung papansinin nyo, bale, binuksan ko tong door nitong spin dryer pero hindi huminto yung kanyang ikot nitong kanyang drum. Ayan, dapat once na binuksan natin yan, hihinto yung ikot nitong drum. Kaso, hindi mga boss, diretso pa rin na yan. So, kapag ganyan, ibig sabihin yung door switch nitong spin dryer na to, naka-bypass na. Kaya once na binuksan natin yung pintuan nitong spin dryer, hindi na huminto yung kanyang ikot dahil sa naka-bypass na yung kanyang door switch. So, ganun yon. Ngayon mga boss, dahil okay na to, so lilinisin ko na lang to bago natin pakuha sa customer. So dahil dyan, sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Maraming salamat.